Sa pagpapatuloy ng ating usapang SPIMS, ito ulit yung isang tanong, sasagutin natin. Ang sabi naman ng ating comment, Ma'am, tanong ko lang po, kung ilang beses po ba pwede makapag-apply sa SPIMS? Halimbawa, nabigyan ka na po before ng item under SPIMS, tapos hindi tinuloy. Ilang years pwede ulit makapag-apply? Thanks po. Actually, napakaganda nung tanong. At even doon sa GC namin, kasi sa Blue App, meron kaming GC ng mga SPIMS. And, I don't know, pero yung admin, na-include ako sa dalawang batch ng SPIMS. Nasa batch 38 ako at nasa batch 37. But I'm actually a batch 38 beneficiary. And ngayon, sa tanong ni ma'am, may mga teachers din na nagtatanong talaga doon. Kasi may mga SPIMS beneficiaries na, okay, nag-apply sila. OFW, then pag uwi ng Pinas, nag-apply sila through SPIMS. Sa Pinas, ikaw ang ma'am, sir. Kasi gusto nilang makapagturo sa Pilipinas. So si DepEd Central, nagbigay ng item sa kanila. Nag-create, nag-open ng isang item for them. Kaso si ma'am, parang siguro due to some personal reasons or whatever reasons, like yung isang ma'am doon sa aming GC, ang sabi niya, naisip ko mas malaki pa rin ang sahod sa abroad. So hindi ko tinuloy yung pagpunta doon sa school kung saan ako naka-assign. Bumalik na lang ulit ako ng abroad. So meaning, tinurn down ni ma'am yung offer sa kanya na appointment para makapagturo sa DepEd. Pero, nung nasa abroad na si ma'am, again, due to some reason, hindi siya masaya doon sa bagong employer niya. So, nagtanong siya doon sa GC namin kasi meron kaming mentor doon na master teacher na SPIMS beneficiary din, and he's like 26 years na sa Department of Education at the moment. At siya yung nagsisilbing guide namin every time pag may mga tanong din kami. Kaya ako po, yung mga sagot ko, syempre, nanggagaling sa research natin, tapos at the same time yung mga kaalaman natin na pang personal, at the same time yung mga sagot at tanong din nung mga kasamang beneficiaries ng SPIMS doon sa GC through the guidance of our mentor na master teacher. Yan. So si sir, syempre shout out sa kanya, 'di ba? Kasi napaka hands-on niya as a mentor. So now balik tayo doon sa tanong. Sabi ni ma'am, pwede ba daw bumalik? Kasi nga, syempre, katulad nung scenario na sinabi ko, nag-abroad siya ulit. Hindi naman pala siya masaya abroad. So, ang nangyari, gusto niyang bumalik ulit sa Pilipinas at gusto niya yung sure na meron siya ulit papasukang work. At since teacher nga siya, gusto niya ulit mabalik sa SPIMS. So, ang tanong, nag-apply na siya sa SPIMS before, nag-grant na siya ng item ng DepEd Central, hindi niya kinuha, grinab yung item, nag-abroad siya ulit, kasi nga better opportunity for her, kaso gusto niya ulit bumalik. So the answer po is no. Unfortunately, no chance. Wala pong second chances sa SPIMS, kasi ganyan din yung case nung isa sa aming kagrupo dun sa kabatch ko na batch 38, na may offer daw kasi na mas malaki sa ibang bansa. So instead of, actually, pumunta na siya sa school. Nagpakilala na siya sa principal. She introduced herself to the principal. She gave all her documents galing sa DepEd Central, the endorsement letter and all that. In my next videos, sasabihin ko po sa inyo, himayin natin, ano ba yan, nabubulol ako, himayin natin isa-isa yung mga requirements para mapag-usapan ano-ano nga ba yung mga requirements or yung mga documents na kailangan i-prepare para makapag-apply tayo sa SPIMS. Sa Pinas, ikaw ang ma'am, sir. So, kay ma'am na nagtanong, sorry po, the answer is no. There are no second chances. Kasi po, imaginin natin, ang dami pong mga former OFWs and currently OFWs na gusto pong mag-avail nung programa ng gobyerno sa SPIMS. Sa Pinas, ikaw ang ma'am, sir. So, syempre, nabigyan ka po ng chance, hindi mo po yun grinab, mas pinili mong bumalik sa abroad. So, yung chance na binigay po sa'yo, ibibigay na lang po ulit ng DepEd sa iba. So, pagbabalik ka po, maski bilangin mo po ang ilang taon bago ka mag-apply, siguro thinking na mawawala na yun sa system nila, baka nasa computer nila, system generated or whatever, no?
mawawala na yon, makakalimutan nila yung file ko, matatabunan ng ibang files, siguro pwede ulit ako mag-apply after 3 years, after 5 years. No, the answer po is no, kasi malalaman at malalaman pa rin po nila. Siguro kung lilipat ka ma'am ng district, ng division, 'di ba? Kasi iba na naman yung item doon sa division na yon, I don't know. Pero as of now, ang current po na policy ng DepEd sa SPIMS na program, minsan ka lang po o-offeran. And in fact, dito naman sa current school where I am working right now, meron pong isang co-teacher na nakapasok sa SPIMS na ayaw sana niyang pumasok doon sa school na to. Kasi isa lang yung option. Sa akin po kasi 3 options, 3 schools were given to me to choose from. 'Di ba? Napakaswerte ko lang po talaga. Kasi 3 pong schools ang pinagpilian ko. So I had to really, reflect and introspect kung ano ba talaga, 'di ba? So eto na, ang kasagutan po noon ay wala po, hindi po. So ang ginawa ng co-teacher ko, tinanggap na lang niya. Kasi sabi nga ng nag-a-advise din sa kanya that time, ay wala ka ng chance. Kapag hindi mo yan kinuha, sa susunod, hindi ka na makaka-avail ng program na yan. And alam nyo po, sa RQA or regular na ranking po sa DepEd, Department of Education, napakahirap po. At syempre, every year po nagbabago yung mga process, yung mga documents, at yung mga point system and all that. Kaya in some other videos, siguro we will discuss that also para sa mga local din na mga applicants. Pero as of now, ang priority natin is to answer the queries coming from our OFWs or former OFWs na teachers na gusto makabalik sa Pilipinas para maging teachers. So yun lang po. Thanks ulit. Bye!